Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung resignation ni dating DPWH Secretary Babe Singson sa ICI kasi masyadong kinukulayan po. Boss ng Duterte camp para siraan yung Marcos administration at yung mga dilawan, pinklawan. Lalo na po ni Congressman Egay Erice na Rabid Dilawan. Ngayon, ibigay ko muna sa inyo yung kwento base dito sa report ng Inquirer before natin i-analyze at pag-usapan natin kung tama ba yung mga sinasabi nitong mga critics na pilit nilang sinisiraan yung ICI at saka yung Marcos administration. Alam natin yung mga motibo niyan, yung Duterte at saka mga Pinklawan. Gusto nilang dungisan talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa paglaban sa korupsyon. Ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulo. Kasi siyempre, pag nagtagumpay yung ating Pangulo, lalong sisikat yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung kanyang i-endorse, mga kababayan, kung sino man yon sa 2028 presidential and vice presidential elections. Kaya, they're working overtime para pagdudahan at dungisan po ang kampanya laban sa korupsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon lang yan. Ang gusto nila sila yung magbida-bida. Di ba po? So sa pagdungi sa ating Pangulong Bongbong, they're hoping na pupugi sila. Yan mismo ang sinabi ng mga dilawan na sumama po sa November 30 rally. Kami naman anya. Kami ang papalit sa 2028. O di ba? I-assuming kayo, sabi nga natin, 30 years kayo, more than 30 years kayo yung pinagbigyan ng mga mamamayang Pilipino. Ipalpak po yung inyong administrasyon. O di ba? Yung flood control anomalies po, spans across administrations. Mula pa ng panahon ni Ramos, panahon pa ni Cory nung mauso yung yung pork barrel fund. Si Cory po yung nagpauso ng pork barrel fund. Noong panahon ng Marcos Sr., wala mang ganyan po. To-make over yung mga dilawan. Ayun. Nagsimula mga kababayan yung pag-allocate nila para sa kanilang sarili ng mga pork barrel funds hanggang ngayon. Yan ang dahilan kung bakit massive ang vote buying every election. Kasi nagpupundo sa kanila, mga contractors po. At pag nagkaupo yung mga contractors, sinuport ng mga contractors, yung mga projects po, sila yung kumo-corner. Yun ang naging kalakaran na nilalabanan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya di ba yung sabi ng ating Pangulo, bakit tayo umabot ng ganito? Kasi noon po, wala mang ganyan. Paano ng kanyang tatay, wala mang ganyan. Nang to make over yung dilawan, pinauso yung pork barrel hanggang ngayon. Kaya wag kami mga dilawan. Ang dilawan po, compose yan ng Duterte camp kasi yung Duterte camp po, PDP, dilawan yan. So, dapat nating maintindihan ang kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, still, simula noon mga dilawan, nagpapalit-palit lang po ng kulay at grupo. Sila ngayon ang gustong umagaw sa Marcos administration. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nilang magtagumpay ang ating Pangulo sa kampanya laban sa korupsyon, lalo na dito po sa flood control anomalies. O ngayon, ibigay ko muna sa inyo ang kwento tungkol sa pag-resign na in-announce kahapon po ni ICI Chairman Andres Reyes. Yan si Babe Singson, dating DPWH Secretary ni Pinoy noon. Isang dilawan. Kaya anga-nga sa kanya yung mga dilawan kasi dilawan si Babe Singson. Pero inappoint ng ating Pangulo kasi yung ating Pangulo po hindi tumitingin sa kulay. Yan ang magandang ugali ng ating Pangulo. Kaya poring-pori siya ng akbayan ng mamamayang liberal tulad ni Laila de Lima na nagpahayag po ng panghihinayang. O di ba? Magkakakulay kasi sila. At saka ni Erice. Liberal po si Erice, si Egay. Ini-exploit niya yung pag-resign ni Babe Singson. Magkakakulay kasi sila. Sasabi dito sa balita ng Inquirer, Roelio Singson, one of the 3 members of the Independent Commission for Infrastructure tasked by President Ferdinand Marcos Jr. with investigating corruption in public infrastructure projects, particularly flood control, resigned Wednesday, kahapon po. Ang rason daw, security reasons. Madaling sabi, baka may nagbanta sa kanya o sa kanyang pamilya.
umalis ka na niya dyan. Pag hindi, baka madamay ka, madamay ang pamilya mo. O kung hindi, ang theory natin, di ba DPWH secretary siya? Noong panahon ni Pinoy, na yung corruption po spans across administrations. Simula pa panahon ni Cory, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy, hanggang ngayon, ni Duterte, hanggang ngayon. Kaya nga, nagpaimbestiga yung ating Pangulong Bongbong kasi lumala. You see? So ang theory natin, may mga sangkot na mga contractors politiko na iniimbestigahan ngayon na noong panahon ni Babe Singson, mga kababayan, dati na nilang gawain yan. O di ba? Baka trinetency, baka lang ang theory natin. Sige niya. Gusto mo kaming paimbestigahan at ipakulong? Damay-damay na niya tayo. Remember niya, noong panahon mo. O di ba? Massive din yung flood control. Ghost flood control, anomalies. Sige niya, pag hindi ka bibitaw dyan, damay-damay tayo, malamang ganun. Hindi lang niya binanggit, kundi ang binanggit niyang rason, mga kababayan, health reasons and security. Security niya at ng kanyang pamilya. Ano tingin ninyo sa ating theory? Mamay, ibigay ko sa inyo yung facts. Kung bakit ganun ang ating pananaw, mga kababayan. Sa resignation ni Babe Singson. Other than, si Babe Singson pala, ang sabi, kamag-anak po ni Chavit Singson. Kamag-anak ni Chavit Singson daw itong si Babe Singson. Na si Chavit Singson, mga kababayan, malamang kasama sa lilitaw na pangalan sa pagpapatuloy ng investigasyon ng ICI. Kasi, di ba, sinabit nila si Sandro Marcos. O si Sandro Marcos, mga kababayan, winelcome yung investigasyon ng ICI. Sige niya, at your convenient time. Ready ako na ihayag kung ano yung alam ko dito sa sinasabi ninyo na mga flood control anomaly. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi mangunguna ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaimbestiga kung may sabit sa kanyang pamilya. O siya mismo sabit dito, bakit ka pa magpapaimbestiga? Para ilibing mo yung sarili mo? Common sense, mga kababayan. Di ba? Kaya itong mga totoong sabit, binabaliktad nila yung kwento. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. So sabi dito, ICI Chair Andres Reyes said Singson, 77 years old, quit due to the very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body and also security risk. Madaling sabi, may nanakot po kay Singson at sa pamilya niya. Siguro idamay ko niya yung pamilya mo. May banta. At other than that, mga kababayan, kasi hindi man masyado dinitalye, banta na padiyan niya, damay-damay tayo. Remember, DPWH secretary ka dati at hindi man malinis yung administrasyon mo. Malamang ganun po. Sabi po ni Andres, he is not used to this kind of life. Singson's resignation would be effective December 15, with a possible extension to December 31, sabi po ni Andres Reyes. Reyes did not elaborate on the security risk that Singson cited, but according to Caloocan Representative Edgar Erice of the Liberal Party, dilawan siya, ini-exploit ni Erice po yung resignation. The former Public Works Chief texted him a few days earlier, expressing frustration that the ICI was being used to solve the problems of Malacanang. Kinulayan, mga kababayan, ni Erice. So, pag binasa mo negatively, mga kababayan, yung statement ni Erice, pinapalabas niya na ang Malacanang problematic kasi may masasabit. Yan ang negative interpretation nito na hindi man niya sabihin ganon ang magiging reading ng mga tao. May gustong pagtakpan yung Malacanang na dapat selective sa investigation kasi minamindset tayo ng mga dilawan sa mga rallies, di ba? Doon sa November 30 rally, pinapalabas nila na may pananagutan hindi lang kung sinong mga politiko, senador, congressman, DPWH officials, contractors, na ang puno nito talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Command responsibility. So ang dapat na idikdik dito, ang dapat managot mismo, di ba yun ang kanilang linya ng
propaganda narrative. Yun ang sinisigaw sa mga rallies. Kaya nga Marcos panagutin, Marcos singilin, Sara panagutin. Yun ang isinasaksak nila sa ating isipan sa kanilang mga propaganda narrative. Na ang ultimately may responsibility dito at dapat managot yung ating Pangulo. In fact, ang ibang panawagan nila, mag-resign boss, the President and the Vice President para sila yung to make over. Nagets na ninyo, mga kababayan? So yan ang reading, negative reading dito sa statement ni Erice na pinapalabas niya, ang ICI is being used to solve the problems of Malacanang. Ibig sabihin nito, ang Malacanang, ang problema, baka masabit yung ating Pangulo, ay dapat pagtakpan ni Babe Singson. Hindi makaya ni Babe Singson na pagtakpan kung sino ang mastermind ng lahat ng ito. Kaya siya nag-resign. Yun ang gustong ipahiwatig mga kababayan, reading between the lines sa mga statement ni Erice. Kaya niya nag-resign itong si Babe Singson. Isa totoo lang, ang problema ng Palasyo Malacanang talaga, korupsyon. Kung saan, inapuent ng ating Pangulo, itong si Babe Singson, hoping na makakatulong siya kasi dati siyang insider sa DPWH para i-expose kung sino yung mga sabit sa massive corruption na to sa flood control. Yan man talaga ang totoong problema ng Malacanang. Kaya binuo po ang ICI, pero pinukulayan po sa statement na to ni Erice. Tama po yung ating reading mga kababayan. Pag kinonek natin ang statement na to ni Erice doon sa mga sinisigaw ng kanilang mga kaalyado sa mga rallies na Marcos singilin, Sara panagutin. At ang sigaw ng kanilang ibang mga kaalyado, Boss Marcos and Sara dapat mag-resign. Kasi pinapalabas nila, pati yung ating Pangulo, sabit dito sa massive corruption. Yun ang linya ng propaganda po nila. At based mismo sa pinapaniwalaan nilang kwento ni Saldico. Di ba yung kwento ni Saldico? Ang itinuturo na nasa likod ng insertion mismo yung ating Pangulo. Ang nag-insert mismo yung ating Pangulo. Nasabi ni Ping Lacson, malaboan niya na mag-insert yung ating Pangulo o utusan si Saldico. Bakit pa niya utusan si Saldico? Pwede man niyang gawin yon sa NEP mismo. Kasi nga, ang budget, tinatawag na President's Budget. Pwede niya sabihan si Pangandaman, o ito, ilagay ninyo ito sa budget. Pero bakit hindi yun ginawa? At sabi ng ating, sabi ni Ping Lacson, kung ang ating Pangulo mismo ang nasa likod ng 100 billion insertions, bakit niya bineto ang 194 billion? So it is illogical. Nag-insert ka niya, pagkatapos bineto mo, ano yun? Pero yung propaganda nila paulit-ulit. Kasi nga po, sabi po sa kasabihan, alay, mga propagandist po, ginamit no ni yung chief propagandist ni sino nga ba yun? Ni Hitler. Alayan niya, when repeatedly uttered or told, it creates an illusion of truth. So tingin ng tao sa paulit-ulit na pagsasabi ng kasinungalingan, akala nila totoo na, pero still a lie. Di ba po? Yan ang ginagawa nila. Yung kampo ng mga Duterte, gano'n ang ginagawa. Kaya yung mga DDS, yung mga kasinungalingan ni Digong, ni Sara, paniwala nila, totoo. Kasi, unang-una, pari-pariya silang mga sinungaling kasi. Kaya, naniniwala sila sa kasinungalingan nila. Talent din siya, mga kababayan. Imagine, alam mong kasinungalingan, pinaniniwalaan mo at enjoy ka na maniwala sa kasinungalingan. Hindi yan maaari sa atin, mga kababayan. Yes, sabi ni Erice, he told me, why would I risk my life and my family solving the problems of Malacanang and finding out who stole from the government? Erice told the Inquirer, he said he would rather have a normal life and maintain my privacy. Erice said, the ICI is effectively dead and with zero credibility without Singson, who expressed concerns that the commission was becoming a punching bag of the office of the president. Di ba? Siniraan na niya ng tuluyan, zero credibility na daw without Singson, yung ICI. Ganon sila, mga kababayan. As if si Singson na lang ang credible among the ICI officials. Una, nag-resign si Magalong. At nag-react si Magalong. Nakakalungkutan niya. Nakakalungkot. Binigyan kayo ng pagkakataon na tumulong sa paglaban sa korupsyon pagkatapos umalis kayo. Nang lumabas kayo, daldal kayo ng daldal. Di ba?
Makikita mo itong mga taong ito, mahilig lang dumaldal. Pero pag pinatrabaho mo, ayaw. Mas madali kasing dumaldal kaysa magtrabaho. Pagkatapos, itong si Magalong, nang umalis, sumasama pa sa investigasyon. Kaya sabi natin, anong motibo mo? Umalis ka na as special advisor, pero sumasama ka sa investigasyon. Ano yon? Para magbida-bida? Ganyan ang mga ugali nitong mga dilawan at hybrid dilawan. Pag sinabi nating hybrid dilawan, yung kampo ng mga Duterte po, hybrid dilawan. PDP laban po. Ngayon, sabi dito sa balita, Reyes downplayed any significant impact the resignation would have on the fact-finding panel's mandate. Sabi po ni Andres Reyes, we can continue investigative work. When asked whether he and the other member of the ICI auditing firm, Executive Rosana Fajardo, had a replacement in mind, Reyes said that they had not thought of that. We've been very busy. Anyway, it's not my concern. That is the recommendation of the President, so I do not know who it would be. Di Makabayan Black, composed of Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Ilago, and Kabataan Representative Renico called for full transparency on the circumstances surrounding Singson's resignation, especially since it came a week after resigned Ako Bicol Representative Saldico implicated Marcos, former Speaker Martin Romualdez, and the President's son, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, the third in billions of insertions in the 2025 budget. The timing of this resignation coinciding with Presidential Communications Office premature declaration of an approaching endgame suggests that the administration's anti-corruption campaign has reached its political limits. They said in a statement, it appears the investigation will only go as far as prosecuting small players while protecting those in power. Di ba, mga kababayan, sakto sa ating analysis, yun ang direksyon ng kanilang propaganda. Pinapalabas nila, selective yung ICI kasi. And maybe that is the reason why nag-resign na lang itong si Babe Singson. Kasi ang gustong mangyari ng Malacanang, iligtas yung mga kakampi ng ating Pangulo, pati yung anak at siya mismo. Iligtas yung kanyang sarili sa pananagutan. At ang idiin lang yung mga sinasabi ni Akbayan Party List persisindan niya ng mga sapsap at dilis. Asa na niya yung mga pating at balyena. Nagrekomendar na po yung ICI kahapon sa mga pating at balyena. Yan papunta na ba sa big fishes? Sabi sa report ng Tribune. Breaking news, the ICI recommends the filing of criminal charges including plunder with the Ombudsman against a number of people tied to the flood control scandal, including former Senator Bong Revilla. The commission also wanted further investigative review for possible case build-up against the following: Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar, former Senator Nancy Binay, and former Senator Grace Poe. Hindi sila makukontento na may mga senador na magkakasuhan. Ang gusto kasi nila, ang kasuhan ng ating Pangulo, yung sarili niya. Una, si Martin Romualdez, sunod yung kanyang anak, at saka yung sarili niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Para matuwa sila. Di ba? Yan ang gusto nila po at yun ang tinutumbok nilang big fish. Hindi sila makukontento na mga senador lang ang makasuhan at congressmen. Ang gusto nilang makasuhan si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, at mismo yung ating Pangulo, kasuhan niya yung sarili niya. Yun mismo ang sinabi ni Sara Duterte, ikulong na niya yung sarili niya. Kaya wag kayong nagpapaniwala dito sa mga taong ito. Kasi yung motibo nila is to take over the government. Hindi sila makukontento. Hanggat yung ating Pangulo hindi nila madikdik. Kasi ang ultimate objective nila, agawin ang Palasyo Malacanang. If not, sa pamamagitan ng people power, sa pamamagitan po ng impeachment, or dapat sila manalo sa 2028 presidential, vice presidential elections. Kasi dapat dilawan naman ang magpatakbo sa ating bansa.
Huwag kami po. During the time ng mga dilawan, mga kababayan, panahon na limbawa ni Pinoy, nagsagawa ba ng investigasyon ang Aquino administration sa flood control anomalies? Pakita niya Mr. Maravillas, may anomalya ba during Pinoy administration? Panahon mismo ni Babe Singson? Basahin natin itong report ng The Manila Collegian, mga kababayan. Sabi dito, September 20, 2025. Unveiling the deceitful flood control projects across different administrations. Behind the White Elephant. Written by the Manila Collegian. Wala si Cory. Ang mga presidenteng nandito, wala din si Erap. Simula sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Anyway, okay na to. From Gloria Macapagal Arroyo yung research nila hanggang sa present administration ni President Bongbong Marcos. Sabi ko po sa inyo noon pa, halimbawa si Saldico, lumaki po si Saldico, panahon po yung tatay niya, ni Delfin ko, panahon ni Ramos. Kaya lang hindi man dito kasama si Ramos sa ni-research nila. Pero to my personal knowledge, doon nagsimula silang lumaki as a contractor. Wala pa sila sa politika kasi I think 2010 yata sila nagsimula sa politika. Sila na mismo yung involved. Tumakbo yung Ako Bicol Party List, binuo. Other contractors na napangalanan po ng ating Pangulo, top 15 contractors. Matagal na sila sa operations. Simula pa ng mga previous administrations. Tulad din po ni Saldico. Yan ang katotohanan yan. Hindi sila yung lumitaw lang panahon ni Digong at panahon ng ating Pangulo. Matagal na sila sa negosyo. But anyway, dito muna tayo sa data na ni-research po ng The Manila Collegian from Gloria, Aquino, Digong, and Bongbong Marcos. Sabi dito, in his fourth State of the Nation address, Ferdinand Marcos Jr. self-serving blame toward corrupt government officials involved in anomalous flood control projects gained standing ovation from the same individuals who have benefited from illicit pork barrel schemes. This report tackles head-on how greed trickled down from one insatiable to another. So pagkasulat pa lang po ng hindi siya friendly to the president. Pagkasulat pa lang ng pangalawang paragraph, self-blame, self-serving blame. Pinalalabas, self-serving yung naging zona ng ating Pangulo. So anyway, basahin natin kung ano ang sinasabi rito. From 2001 to 2010, former President GMA administration leaned toward the advancement of infrastructure projects to spur and sustain economic development through her obsession with road projects to cultivate a political shrine across the archipelago. Under Arroyo's administration, nag-allocate daw 94.19 billion para sa construction ng mga major highways, including the 94-kilometer Subic-Clark-Tarlac Expressway, ECTEX. Behind these seeming breakthrough projects, however, lie the government deals with political connections, where accountability and due process are forsaken in compliance with the glory of modernization. Sino yung mga kontraktor? Ayan o. Butuan Mayor Vicente Lagnada, which received an accumulated 6 billion worth of civil work contracts. In addition, the Highton Construction and Development Corporation, run by Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co and former Ako Bicol Party List Representative Christopher Co, was also among the list of Arroyo's top contractors, amassing a total 2.2 billion worth of construction projects. O di ba sakto yung kwento natin? Si Ramos, nagsimula yung tatay, tapos Erap, pinalitan po ni si Erap, ni Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula yung malaking mga contracts ng Highton and SunWest. Yan o dito tayo sa panahon ni Daang Matuwid. Kay Babe Singson na ito, mga kababayan. Daang Matuwid derailed. 351 billion flood control promise lost to corruption and neglect.
daang baluktot. Yung daang matuwid, naging daang baluktot. Isabi ko sa inyo, yung binabalik nilang pag walang korap, walang mahirap, doon na narinig natin sa November 30 rally, lahat man lang yon slogan. Kasi ito yung patunay yun, na-research po ng The Manila Collegian. Panahon ni Babe Singson, no? Daang matuwid derailed. 351 billion flood control promise lost to corruption and neglect. In 2012, the Aquino administration unveiled a 351 billion flood control master plan to shield Metro Manila and nearby provinces from devastating floods, which included river dredging, dike building, and modernizing pumping stations. Ito ang pinakang source ng corruption, yung dredging po, kasi hindi mo ma-check kung tama yung pagka-dredge po, kasi nasa ilalim ng ilog. Sige lang po ang ganito ng yung backhoe. Tatrabaho ng isang araw, pagkatapos iiwan ng kontraktor, kukubra. Yan ang gawain dito sa amin. Galit na galit yung dating gobernador namin, na kaibigan ko. Wala man siyang magawa, national project, DPWH. Ang contacts, mga congressmen, hindi man yung local officials, walang pirma. Galit na galit yung kaibigan kong dating gobernador, mayor nga ngayon sa 3rd District. Nasa mainstream pa ako. Sabi ko sa inyo, massive po ang korupsyon. Kahit nung Aquino administration, panahon ni Babe Singson as DPWH Secretary. Kaya malamang yung mga kontraktor, sige niya, mag-iimbestiga ka, ididiin mo kami, sama-sama tayong mahulog sa bangin. Alangan naman niya kami yung malibing, hindi ka kasama sa ililibing namin. Malamang ganon. Mga kababayan na nangyari, kaya umayaw si Babe Singson na hero para kay Erice, kay Laila de Lima, at sa mga dilawan. Wala na daw credibility yung ICI dahil sa pag-resign ni Babe Singson. Huwag kami mga dilawan. Ito yung research mismo. Ano ang sabi rito? 351 billion flood control master plan to shield Metro Manila and nearby provinces from devastating floods, which included river dredging, dike building, mga dikes, and modernizing pumping stations. Nakita ninyo yung mga pumping stations dyan sa Metro Manila, lalo na sa Navotas, yung lugar ni Congressman Toby Chanco. I-check ninyo kung kailan yan nagsimula, bakit yan ganyan, at ilan na yung inubos dyan na pera ng bayan. Pero ganun pa rin, palpak. Hindi na na-shield yung mismong lugar niya, yung distrito niya, sa mga pagbabaha. You see? Ito yon ang kwento. More than a decade later, the ambitious plan remains largely unfinished. According to former DPWH Secretary Rogelio Singson, the flood control management plan was already completed before the end of the Aquino presidency but was not accomplished by the succeeding administrations. Tinuro niya yung Duterte administration. Sabi ni Babe Singson, by the time we completed the master plan, ito yung importante Yung master plan, yung nung major river basin, yun ang dapat sinundan. Pero walang gumalaw noon after we submitted all the master plan, said Singson. In August 2025, Palace Press Officer Claire Castro stated that DPWH Secretary Manny Bonoan did not receive any master plan from former DPWH Secretary Mark Villar, backing Singson's claims. Yet, Bonoan himself appeared to contradict this position. In 2024, he reported that the Metro Manila flood management plan was only 30% complete and projected to reach full completion by 2035. 23 years after it was first unveiled. The conflicting statements underscore a troubling lack of clarity about what became of Aquino's 351 billion promise. In relation to this, Philippine Center for Investigative Journalism reported that during Aquino's term, local politicians demanded cuts
Kita ninyo? Panahon yan ni Pinoy. From infrastructure projects threatening contractors to delay permits and other processes. Moreover, this became a culture for politicians to sustain and repay campaign supporters as revealed by PCIJ. Nagsasabuatan po yung mga politiko, congressman, mayor, contractors, yung iba mga senador. Nagsasabuatan kasi ang mga funders po nila, mga contractors, ang iba ngang politiko, ina-advance na yan. Kaya mga contractors po, most of them, if not all, pag may kontrata sa DPWH, hawak yan ng mga politiko. At yung mga politiko, naka-advance na. Kasi ina-assign nila yung mga pork barrel sa kanilang mga congressmen. Yun ang ginagamit po sa vote buying. Kaya walang manalo po na mga politikong walang pera. Yun ang cycle ng corruption po. Alam natin lahat yan, mga kababayan. Di ba? Tuwang-tuwa naman na yung mga botante. Si pataas ng pataas yung bilihan ng kanilang boto. Binabawi yan ng mga politiko sa mga projects. Ang masaklap, yung projects naging ghost na. Wala nang in-implement. If not substandard, ghost na po. Kasi yun ang ginagamit ng mga contractors na pondo para ibigay sa mga politiko. Ganun lang po. Pakamot-kamot ng likod. O, di ba? At nangyayari yan across administration. Kahit panahon ni Pinoy. Kaya hindi po malinis ang administrasyon ni Pinoy. Yan ang pinapalabas ng mga dilawan. Kaya gusto nilang bumalik. Sinisiraan nila yung Marcos administration na nagpapaimbestiga para magmukha sila na mga gwapo at magaganda. Sila na lang yung malinis. Sinong niluloko ninyo? Ito po yung kwento niya, no? Sabi rito, along with this, PCIG also exposed the top 10 contractors during the Pinoy term dominated by contractors involved with the recently ghosted flood control projects controversy. Sino-sino? Namely, St. Gerard Construction, o yung kay Diskaya, 3W Builders Incorporated, and Vicente Tilao Construction. The envisioned master plan to protect millions from yearly worsening floods has instead faced delays and cuts. For communities in Metro Manila who still wade through floodwaters every monsoon, the 351 billion promise remains a vision submerged by politics and corruption. O, ganon din po, mga kababayan, sa panahon ni Digong, Duterte's flood control scam exposed. Ilan yung flood control ni Digong? 13,917 flood control projects under Build. Duterte administration top-listed contractors, pare-parehas po, St. Gerard, Contractor and Development Corporation among the 9 construction companies owned by the Diskaya family that received 12 billion plus. Yan o. The company was blacklisted by the DPWH in 2020. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Yan o. Legacy Construction Corporation owned by Alex Abilido, given 4 billion. Despite receiving 4 construction performance evaluation ratings noong 2019. Involving flood control projects in Antique, drainage projects in Baguio, road-related projects in Capiz, Panay, in Bacolod, Negros Occidental. A 2017 DPWH report highlighted the 662.69 billion funding for BBB, in which one-third was only used, with 73 billion worth of projects not being fully implemented. Comes now the expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa panahon ni Digong, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, hindi man sila lumaban sa korupsyon sa flood control. Only our President Ferdinand Bongbong Marcos ang naglakas loob po na labanan nito. The rest is history. Pagkatapos gusto nilang baliktaran yung ating Pangulong Bongbong Marcos at pinapalabas nila malinis yung Pinoy administration. O ngayon, with this story, tingin niyo tama yung ating analysis kung bakit si Babe Singson po napilitang mag-resign. Malamang yung sinasabing health reason, security risk, yung security, maniwala pa tayo. Yung health reason po, malamang ginawang rason lang yon, mga kababayan. At ang pinakang rason
possibly, magka-pressure siya ng mga tao na nangontrata din, sabit dito sa korupsyon, sa flood control, hindi lang sa panahon ni Digong, panahon ng ating Pangulo, kundi panahon ni Pinoy, kung saan siya po yung DPWH Secretary. Sige niya, ituloy mo pa yung investigasyon yan, ninyo dyan sa ICI. Sama-sama tayong mahulog sa, sa bangin. Kakalad ka rin namin kayo. Sabay-sabay tayo. Mapapahamak dito. Anong gusto mo niya? Magpapatuloy ka as member ng ICI o mag-resign ka na lang? Malamang ganun po. Si Atty. Wilfredo Garrido, may post siya. Sabi niya, let's not read too much into Babe Singson's resignation. The man is 77 years old. He was hesitant to join the ICI to begin with for health reasons. Napilitan lang siya due to public demands. I think he bit off more than he can chew. Let him stay retired. So maklolo si Atty. Wilfredo Garrido. But anyway, sige, tanggapin natin yung reason ni Babe Singson sa pag-resign. Pero hindi natin tatanggapin yung mga insinuations nila na pinalalabas, hindi na malunok ni Babe Singson ang pinapagawa sa kanya ng Malacanang na isabit lang yung gustong isabit ng palasyo at itigtas, protektahan ang mga kaalyado. Tulad ni Martin Romualdez, mismong anak ng ating Pangulong si Sandro Marcos at mismo yung sarili ng ating Pangulo. Yan ang insinuations nila po. Huwag tayong papayag na ganon. Mabudol tayo sa pamamagitan ng kanilang paulit-ulit na pagpapakalat po ng fake news at mga black propaganda. Ginugulo nila ang investigasyon para hindi magtagumpay yung ating Pangulo. Para sila yung bida, mga kababayan, pinalalabas nila sila yung nangunguna sa investigasyon para mabango sila sa 2028 elections. Malinaw naman po yung intensyon nila. Sinabi mismo yan ni Percy Sindanya at ni Chil Diokno, sila na lang daw ang papalit. Kung hindi niya kaya ng ating Pangulo, kami na ang papalit. Kami ang ayos ng ating bansa. Assuming kayo. Ayusin muna ninyo yung sarili ninyo. Hiningan ninyo maayos yung sarili ninyo. Tapos, nagpipresenta kayong ayusin yung ating bansa. Huwag kami. Ayan lang po, mga kababayan. Atid sa inyo nitong napakagandang product mula sa Australia. I am worldwide amazing pure organic barley. Yung mga gustong anti-cancer po siya, may anti-cancer properties. At maganda rin ito for cancer prevention. Yung mga gusto po na mag-order nito, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.